Noong Nobyembre 1998, sa gitna nahagupit na Asian financial crisis na yumanik sa buong Pilipinas, isang ordinaryong mag-asawa ang nag-usap tungkol sa kanilang huling pag-asa habang sakay ng isang taksi sa isang kalsada sa Metro Manila. Ngunit ang kanilang pag-uusap 5 minuto na lamang bago makarating sa kanilang patutunguhan ay tuluyang natigil magpakailanman. Ang mag-asawa, kasama ang kanilang sinakyang taksi at ang tuper nito, 3 tao ay naglahong parang bula. Ang tanging saksi ay hindi tao, kundi isang malamig na pirasong bakal. Makalipas ang ilang araw, sa isang sulok ngang isang junk shop, natagpuan ang taksi na tila tinapos na ang kanyang serbisyo. Ngunit sa loob ngang malamig na metal na iyon, isang maliit na recording device ang milagrong hindi namatay at patuloy na gumagana. Wala sa loob nito ang pagamin ng salarin o ang pagmamakaawa ng mga biktima. Sa halip, isang maikling sigaw na sinundan ng isang mabigat na katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, tanging ang malakas na pahinga ng isang lalaki ang maririnig. Sa panahong maraming padre de pamilya ang nawalan ng trabaho at sunod-sunod na nagsasara ang makumpanya, marahil ang insidenteng ito ay isang trahedyang isinilang mula sa pangkalahatang pangambangang lipunan. May mga nagsasabing ito ay isang planadong krimen, habang ang iba ay naniniwalang isang aksidente lamang ang nawi sa malagim na pangyayari. Ang malinaw lang ay ang buhay ng 3 tao ay biglang naputol, na parang tinaga ng isang matalim na kutsilyo sa eksaktong lugar kung saan huminto ang biyahe ng taksi. Bakit kailangan pa nating buklatin muli ang kasong ito makalipas ang 27 taon? Sa matang batas, ito ay sarado na bilang isang cold case, ngunit marahil, ang huling hiningang naiwan sa recorder ay mayroon pang gustong sabihin sa atin. Ngayon, babalikan natin ang madilim na bakanteng lote sa Metro Manila kung saan huminto ang taksi nung gabing iyon. 27 taon na ang nakalilipas. Mula sa mga malabong testimonya, malamig na tala, at sa huling 5 minutong naiwan sa recorder, bubuin nating muli ang katotohanan sa likod ng gabing iyon na nananatiling isang misteryo. Kung hindi ninyo sila alalahanin, ang kanilang pangalan ay tuluyan ng maglalaho. Ito ang pagsisiyasat sa pagkawala. Ang mabiktima sa kasong ito, ang mag-asawang Dante at Lita Reyes, ay mga ordinaryong negosyante na nagpapatakbo ng isang maliit na imprenta sa isang industrial park sa Metro Manila. Sila ang tipo ngang mag-asawa na madalas nating makita sa ating paligid. Si Dante ay 45 taong gulang noon, habang si Lita ay 42. Sa loob ng mahigit 20 taon, sa pamamagitan ng kanilang maliit na imprenta, buong sipak nilang itinaguyod ang kanilang 2 anak. Ang hagupit ng krisis pinansyal noong 1998 ay hindi pinalakpas ang kanilang pamilya. Habang sunod-sunod na nalulugi ang kanilang mga kliyente, hindi binitawan ng mag-asawa ang kanilang huling hiblang ng pag-asa. Ayon sa isang kalapit na negosyante, si Dante ay laging maagang-maaga pumapasok at gabi na kung umuwi. Napakasipag niyang tao, sabi ng kapitbahay. Kahit pa isa-isang nagsasara ang mga kliyente nila dahil sa krisis, siniguro niyang hindi mahuhuli ang sweldo nga empleyado niya. Ang araw na iyon, Nobyembre 15, 1998, ay isang espesyal na araw para sa mag-asawa. Ito ang araw na sa wakas, pagkatapos ng mahabang pakiusapan, ay nakuha nila ang huling bayad mula sa isang kliyenteng malapit ng malugi. Isang araw iyon ng matinding pagod at pakikibaka. Ngunit dito pumapasok ang isang tanong, bakit wala silang sariling sasakyan? Ayon sa isang kakilala, ilang buwan nang nakalipas mula nang ibenta nila ang kanilang lumang kotse. Ang dahilan, isa lang, para maipasweldo ang kanilang 3 empleyado. Nakikita nga profiler sa desisyong ito ang matinding bigat ng responsibilidad na pasan ng mga magulang noong panahong iyon. Ito ang larawan ng isang ordinaryong ama at ina na pilit bumabangon sa kabila ng dambuhalang alon ng krisis. Noong gabing iyon, alas 11 gabi, ang taksi na sinakyan nila ay dapat sanang naging kanlungan nila matapos ang isang mahabang araw.
ang ginhawang pakakaroon pambayad sweldo, ang maliit na pag-asa para sa kinabukasan, at ang kanilang mga salitang nagpapalakas sa isa't isa. Ang mga boses nilang bahagyang narinig sa recorder ay tunog ng isang ordinaryong araw na nagtatapos. Ang loop ng taksi ang dapat sanay kanilang pahinggahan. Ngunit ito pala ang magiging entabladong trahedya na tatapos sa kanilang simpleng buhay. Sino ang nagawang puntiryahin ang isang mag-asawang buong pusong lumalaban para sa bawat araw? Bakit sa gabing iyon at sa taksi na iyon pa? At paano nalaman ng salarin na nakakolektang malaking halaga ang mag-asawa? Ang tatlong tanong na ito ang bumagabag sa mga investigador mula pa sa simula. Ang unang kasagutan ay mahahanap natin sa tuperng taksi. Ngunit nang matukoy ng mapulis ang kanyang pagkakakilanlan, isang nakakakilabot na pagkakataon ang kanilang natuklasan. O marahil, hindi ito isang pagkakataon. Posibleng ito ay isang pagtatakpong nakatakda ng mangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang taksi na sinakyan ng mag-asawa ay isang ordinaryong pampasaherong sasakyan. Ang super ay si Mang Ben, 54 na taong gulang, habang sinisiyasat ng mapulis ang kanyang pagkatao, isang hindi inaasahang katotohanan ang lumabas. Hindi lang siya isang simpleng super. 5 taon na ang nakalipas. Siya ay isang dating empleyado sa imprenta ni Dante Reyes na natanggal sa trabaho. Dito, kailangan nating magtanong muli. Ang pagkikita ba nila nung gabing iyon ay isang simpleng tsamba lamang sa dinami-raming ang taksi sa kalsada? O may isang taong sadya at matagal nang nag-aabang? Tingnan natin ng mas malalim ang matala. Si Mang Ben ay natanggal sa trabaho noong 1953, 5 taon bago ang insidente, dahil sa pagkakasangkot sa isang kasong pagnanakaw sa imprenta. Nung panahong iyon, daan-daang kahon ng mamahaling papel para sa pag-imprenta na nakakahalaga ng halos 1 milyong piso ang nawala. Para sa isang maliit na imprenta, ang halagang ito ay sapat na para ikaluging kumpanya. Naniwala si Dante na mas malaki ang posibilidad na ito ay gawang isang Tagalog, at ang kanyang hinala ay napunta kay Mang Ben, ang driver na namamahala sa mga delivery. Walang matibay na ebidensya. Ang tanging basehan ay siya ang tagahatid at hindi siya makontak ilang araw matapos ang insidente. Ngunit sa desperasyong mailigtas ang kanyang kumpanya, kinailangan ni Dante na may menagot. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, noong unang bahagi ng dekada 90, maraming maliliit na negosyo ang napilitang gumawa ng mahihirap na desisyon para lang mabuhay. Giit ni Mang Ben na wala siyang kasalanan. Hindi ko po ginawa yon. Wala po akong alam diyan. Pakiusap niya. Ngunit sa panahong iyon ng matinding krisis, ang isang markang naidikit sa iyong pangalan ay mahirap nang burahin. Nang matanggap niya ang abiso ng pagkatanggal, walang sinabi si Mang Ben. Ayon sa isang dating katrabaho, matagal lang siyang tumitik kay Dante. Tandang-tanda ko pa ang mamata niya. Hindi ko alam kung paano ilarawan. Hindi galit, hindi hinanakit, kundi isang tinging walang laman. Para siyang isang taong sumuko na sa lahat. Dahil sa pangyayaring iyon, nawala ang lahat kay Mang Ben, kasama ang markang magnanakaw na dumikit sa kanya. Sarado na ang pinto para sa kanya na makahanap na bagong trabaho. Dahil hindi na niya kayang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang padre de pamilya, iniwan siya ang kanyang asawa at 2 anak. Mula noon, mag-isa na lang siyang namasadang taksi para mabuhay. Ayon sa mga kapwa niya at super, halos hindi siya nagsasalita at wala siyang ibang ginawa kundi magsakay ng pasahero. Para siyang patay na nabubuhay. Hindi ko pa siya nakitang tumawa o magalit. Ayon sa mga profiler, posibleng ang hidwaang ito sa nakaraan ay hindi lang naging simpleng hinanakit, kundi naging isang matinding samang loop. Ang baluktot na paniniwalang ang mag-asawang Reyes ang may kasalanan sa lahat ng kanyang kamalasan ay lumaki sa loop ng 5 taon. At ang paniniwalang iyon ay naging isang halimaw na nagngangalang pahihiganti. Iyan ang pagsusuri ng mga criminal psychologist. Kung gayon, ano ang pinahandaan ni Mang Ben sa loop ng 5 taon? Nakataon lang ba talaga na naisakay niya ang dati niyang gaamo noong gabing iyon?
O may paraan siyang ginawa para malaman ang kanilang magalaw? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi na kailanman nalaman. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pagkikita noong gabing iyon ay isang malupit na tadhana na nakunwaring isang pagkakataon lamang. Pumasok na tayo ngayon sa loob ng taksi kung saan nagsimula ang trahedya. Alas 11:30 gabi, Nobyembre 15, 1998. Ang metrong taksi ay huminto sa isang tahimik na bakanteng lote malapit sa dalampasigan. 2 kilometro na lang ang layo mula sa kanilang destinasyon. Ang recorder noon ay audio lamang, walang video. Ayon sa recording, bago huminto ang taksi, maririnig ang mahinang usapan ngang mag-asawa na punong ginhawa, kasabay ngang tunog ng radyo. Ang ginhawa na nakaraos na naman sila sa pambayad sweldo para sa buwang iyon. Ang nga salitang umuwi na tayo para makapagpahinga, mga ordinaryong usapan ngang mag-asawa. Sa radyo, isang anunsyo ng gobyerno tungkol sa pagbangon mula sa krisis ang maririnig. Ngunit pahintong sa sayan, lahat ng ordinaryong ingay ay nawala at isang mabigat na katahimikan ang pumalit. Tumagal itong halos 7 segundo. Para sa mga criminal psychologist, ang 7 segundong ito ang panahon kung saan pinaktitibay ngang salarin ang kanyang huling desisyon. Ang mga planadong kriminal ay kadalasang may maikling sandali ngang pag-alinlangan bago isagawa ang krimen. Ngunit kapag lumipas na ang sandaling iyon, wala nang atrasan. At sa wakas, dumating ang sandali ngang pagsabong tensyon. Narinig ang naguguluhang boses ni Dante na nagsasabing hindi iyon ang kanilang destinasyon. Doon pa sa unahan ang bahay namin. Bakit tayo huminto dito? Tanong niya. Ang sumunod na sagot ni Mang Ben ay nakakagulat sa pagiging kalmado at malamig. May titignan lang ako, isang maikling tugon. Nakikita nga mga eksperto sa maikling sagot na ito ang pagiging planadong krimen. Walang kaba o panginginig sa kanyang boses. Ibig sabihin, matagal na niyang inisip at pinahandaan ang sandaling ito. Kung ito ay isang biglaang krimen, tiyak na may pagbabago sa kanyang boses. Bago pa matapos ang kanyang salita, isang maikli at matinis na sigaw mula kay Lita ang tila pumunit sa recorder at iyon na ang huli. Na parang may isang taong sadyang pinatay ang recorder. Lahat ng tunog ay naglaho sa ganap na kadiliman. Ngunit dito, may isang kakaibang bagay kaming napansin. Ang pagpatay ng recorder ay hindi dahil sa impact. Ayon sa pagsusuring ng crime lab, sadyang pinatay ang recorder. Ibig sabihin, may pumindot sa off button. Alam ba ni Mang Ben na may recorder? At sinadya ba niyang patayin ito para hindi ma-record ang mangyayari? Kung oo, nangangahulugan itong hindi ito isang biglaang krimen, kundi isang masusing pinlanong pag-atake. At higit pa, posibleng pinaisipan na niya kung paano itatago ang ebidensya pagkatapos ng krimen. Mula dito, binubuong nga eksperto ang estado ng pag-iisip ng salarin. Ang isang taong nakplano ng pagiganti sa loob ng 5 taon ay hindi lang basta magpapadala sa emosyon. Pinaplano niya maging ang masusunod na hakbang pagkatapos ng krimen. Para sa kanya, ito ang huling proyektong kanyang buhay. Matapos mamatay ang recorder, ano na ang nangyari sa 3 tao sa loob ng sasakyan? Nanlaban ba ang mag-asawa? O agad silang napasuko? At ano ang eksaktong ginawa ni Mang Ben sa loob ng masikip na taksi? Mula sa sandaling naputol ang recording hanggang sa matakbuhan ang taksi sa bakanteng lot, halos sebelum 2 oras ang lumipas. Ano ang nangyari sa kanila sa loob ng sebelum 2 oras na iyon? Ang sagot sa mga tanong na ito, kabalintunaan man, ay natakpuan makalipas ang 3 araw sa isang malayong lugar. Ngunit ang natakpuan doon ay isang katotohanang malayong-malayo sa ating inaasahan. 3 araw mula nang mawala ang mag-asawa, sa isang sementeryo ngang gabakal isang junk shop na takpuan ang taksi sa isang sulok na parang isang metal na kabaong na nilamon ang lahat ng ebidensya. Ang taksi ay nanatiling tahimik. Sa isang junk shop, sa isang liblib na lugar sa Metro Manila, kung saan dinadala ang mga sasakyang tapos na ang buhay. Dahil sa ulat ng may-ari ng junk shop,
Agad na naktungo ang mapulis sa lugar. Akala ko inabando na lang. Parang may nagiwan lang diyan kagabi. Sabi ngang may-ari. Pero nang silipin ko sa loop, parang may mali. Sobrang linis kasi at ayos na ayos. Agad na sinimulan ng mapulis ang masusing pagsisiyasat. Sa labas, walang makitang pinsala sa taksi. Walang bakas ng bangga o gasgas. Para itong sadyang inayos bago iwanan. Nang buksan ang trunk, isang pala na may mga bakas ngang sariwang lupa ang natakpuan. Sa tabi nito, may isang piraso ngang tela na hindi malaman ang gamit. Sa unang pagsusuri ng crime lab, nagpositibo sa dugo ang tela. At sa resulta ng DNA test, nakumpirmang ito ay dugo ngang isa sa mag-asawa. Para saan ang makagamitang ito? Ayon sa mga eksperto, ang kombinasyon ng pala at tela ay maaring nagpapahiwatik ng paglilibing ng bangkay. Habang tensyonadong sinusuri ng mga investigador ang loop ng sasakyan, sa ilalim ng upuan ng driver, isang notebook na maingat na nakabalot sa plastik ang kanilang natuklasan. Ito ay isang malinaw na huling habilin at pag-amin ng isang tao sa mundo. Maikli lang ang nakasulat. 3 pangungusap lamang. Isang salita ang paumanhin. Isang pag-amin na nakapagiganti na siya. At isang babala na hindi na rin siya magtatagal. Kinilabutan ang mga investigador habang binabasa ito. Bihirang-bihira ang isang salarin na nag-iwan ng sulat na umaamin sa krimen. Ibig sabihin, wala siyang balak tumakas. Pagunitan ng hepa ng investigasyon nun. Ang maikling sulat na ito ay isang malamig na deklarasyon na ang kaso ay hindi isang aksidente kundi isang planadong krimen. Ang salitang paghihiganti ay nagbigay linaw sa motibo ng kaso. Ang masalitang hindi na rin ako magtatagal ay nagpapahiwatig ng sariling katapusan ng salarin. Binabasa ng mga criminal psychologist ang komplikadong isipan ng salarin sa sulat na ito. Sa salitang patawad, makikita nating hindi niya lubos na nabigyang katwiran sa moralidad ang kanyang ginawa. Ngunit sa pag-amin na nakapagiganti na ako, nais niyang paniwalain ang sarili na ang kanyang ginawa ay isang uri ng pagkamit ng hustisya. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang damdaming ito ang naktulak sa kanya sa sariling pagkawasak. Ngunit sa sulat na ito, kulang ang pinakamahalagang impormasyon kung saan niya dinala ang mag-asawa. Walang anumang pahiwatig tungkol sa kanilang lokasyon. Sinadya ba niyang itago ito? O hindi na niya natapos ang pagsusulat? Ang tanong na ito ay nananatiling walang sagot. Mas masusipang sinuringam nga investigador ang loop ng sasakyan. Sa pagitan ng upuan ng driver at ng likurang upuan, natakpuan ang pitaka at manggasusi na pinaniniwala ang pag-ari ng mag-asawa. Ngunit may isang kakaibang bagay. Ang pera sa pitaka ay buo. Ang halos 50,000 piso na kinolektang mag-asawa nung araw na iyon ay naroon pa rin. Noong panahong iyon, ang 50,000 piso ay malaking halaga na, katumbas ngang isang buwang gastusin ng isang pamilya. Ano ang ibig sabihin nito? Dito, nakumpirma nga criminal psychologist na hindi pera ang motibong salarin. Kung pera ang habol niya, tiyak na kinuha niya ang cash. Pero hindi niya ginalaw ang pera. Patunay ito na puro paghihiganti lang ang nasa isip niya. Para sa kanya, hindi ang pera ang mahalaga, kundi ang may paghiganti ang kanyang sarili. Kung gayon, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nilang 25 taon na ang nakalipas para maging isang halimaw ngang paghiganti ang isang tao? At bakit hindi niya kinuha ang pera at sa halip ay nagbabadya ng sariling paglalaho? Maraming sinabi ang taksi, ngunit ang mga sagot sa pinakamahalagang tanong ay nanatili sa dilim. Ang salitang paghiganti na nakasulat sa liham sa likod ng salitang iyon ay isang 5 taong puno ng pagtitiis. Pagkatapos matanggal sa trabaho noong 1993, naging miserable ang buhay ni Mang Ben. Ang tata ng pagiging magnanakaw ay nagsara ng lahat ng pinto para sa kanya. Imposibleng makahanap ng bagong trabaho, kahit na ang mga pansamantalang trabaho ay mahirap makuha. Nang gumuho ang kanyang dignidad bilang isang ama, isa-isang umalis ang kanyang pamilya. Una ang kanyang asawa, at hindi nagtagal,
Pati ang kanyang dalawang anak ay hindi na nagpakita. Ayon sa isang dating kapitbahay, para talaga siyang patay na naglalakad. Walang salita, walang ekspresyon, parang nagtitiis na lang sa bawat araw. Noong 1994, gamit ang kanyang natitirang pera, bumili siya ng isang segunda manong taksi. Iyon na lang ang natira sa kanya. Habang nagmamaneho sa gabi, ano kaya ang nasa isip niya? Ayon sa isang kapwa super, halos hindi siya nakikipag-usap. Kapag nagpapahinga kami, madalas siyang nakaupong mag-isa at tulala. Kapag kinakausap mo, maikli lang ang sagot, parang laging may malalim na iniisip. Kung gayon, kailan siya nagsimulang magplanong paghihiganti? Ang pinaniniwalaang nagudyok sa kanya ay noong tag-araw ng 1994. Nang mahuli ang tunay na salarin, nabunyag ang katotohanan sa kaso ng pagnanakaw sa imprenta, inosente si Mang Ben. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan, wala nang natira sa kanya. Para sa mga profiler, ito ang sandaling nagtulak sa kanya sa landas ng paghihiganti. Kahit napatunayang wala siyang kasalanan, hindi na naibalik ang mga nawala sa kanya. Ang katotohanan ito ang naglubog sa kanya sa mas malalim na kawalan ng pag-asa at nagbigay katwiran sa kanyang planong paghihiganti. Sinabi ba niya kay Dante ang katotohanan? Humingi ba siyang ng paumanhin? Wala nang paraan para malaman. Ngunit kung ginawa man niya, malamang na hindi ito tinanggap. Isang taon na ang lumipas at si Dante mismo ay abala sa paglilitas ng sarili niyang negosyo. Ayon sa mga criminal psychologist, ang kabiguang ito ang nagbunsot sa kanya na bumuo ang isang konkretong plano. Paano niya nalaman ang nagalaw ang mag-asawa? Ang kanyang propesyon bilang super ngang taxi ay naging pabor sa kanya. Habang nagmamaneho sa paligid ng industrial park, posible siyang makmanman na tila nakataon lang ang mga madalas nilang daanan, ang oras kung kailan sila sumasakay ng taxi sa gabi, ang maaraw ng kanilang pagbisita sa mga kliyente 5 taon ay sapat na panahon para malaman ang lahat ng ito. Sinuri nga investigador ang kanyang matalaan ng biyahe. Lumabas na mula ni 1997 hanggang 1958, napakaraming beses siyang nakapagsakay ng pasahero malapit sa imprenta ni Dante. Masyadong madalas para maging isang pagkakataon lang. Sinasadya niyang paikot-ikutan ang mag-asawa. At sa wakas, noong Nobyembre 15, 1958, sa araw na kinuhangang mag-asawa ang bayat at nagabangang taksi sa gabi, nandun si Mang Ben. Hindi ito nakataon. Ito ay isang planadong pagtatakbo na pinahandaan sa loob ng 5 taon. Sabi ng mga eksperto, mahirap isipin kung gaano katagal niyang hinintay ang araw na iyon. Ang isang taong naghahanda para magiganti ay gabi-gabing iniisip ang sandaling iyon. Kung ano ang sasabihin, kung paano kikilos, lahat ay inensayo sa kanyang isipan. Kung gayon, ano kaya ang naramdaman niya sa loob ng taksi noong gabing iyon? Nang sa wakas ay nasa harap na niya, ang sandaling hinintay niya ng 5 taon. Ngunit ang alam natin ay ang sandaling iyon ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanyang kalayaan, kunding panibagong impyerno. Matapos matakpuan ang liham ni Mang Ben, sinimulan ng nga investigador na hanapin siya. Mula sa junk shop kung saan natakpuan ang taksi at sa bakanteng lote kung saan huling nakita ang mag-asawa, pinalawak nila ang kanilang paghahanap. At sa ika-5 araw, sa isang lugar na mga 10 kilometro ang layo mula sa bakanteng lote, isang mahalagang bakas ang natakpuan. Sa dalampasigan ng Manila Bay, sa gitna ng putikan, isang paresang sapatos ang nakalagay. At sa paligid nito, isang piraso ng tela na may dugo ang natakpuan. Sa agarang pagsusuri, ang dugo ay tumukma sa DNA na natakpuan sa trungkang taksi. Ang sapatos ay kumpirmadong pag-ari ni Mang Ben. Lahat ng ebidensya ay tila tumuturo sa isang konklusyon. Matapos patayin ni Mang Ben ang mag-asawa, siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Ngunit totoo nga ba? Dito, nakaroon ng pagdududa ang mga eksperto. May ilang bagay na hindi tumutugma sa karaniwang kilos ng isang taong nagpapakamatay. Una,
Isang piraso lang ng sapatos ang natagpuan. Karaniwan, ang isang taong magpapakamatay sa dagat ay mayos na iniiwan ang pares ng kanyang sapatos. Ngunit dito, isa lang ang natagpuan. Ang isa pa ay hindi na nakita. Pangalawa, ang kanyang suicide note ay iniwan sa taksi. Ang isang taong desididong magpakamatay ay karaniwang iniiwan ang kanyang huling habilin sa lugar kung saan niya tatapusin ang kanyang buhay. Ngunit iniwan ni Mang Ben ang liham sa taksi, hindi sa dalampasigan. Ano ang ibig sabihin nito? Pangatlo, hindi natakpuan ang kanyang bangkay. Sa mga kasoong pagpapakamatay sa dagat, karamihan ay natatakpuan ang bangkay. Kahit isa lang pa ang agos ng tubig, bihira ang kaso na tuluyang naglalaho ang isang katawan. Halos isang linggong hinaluhok ma-autoridad ang buong lugar. Gumamit silang ma-defer at nakipagtulungan sa Coast Guard. Ngunit hindi natakpuan ang bangkay ni Mang Ben. Kung gayon, patay na ba talaga siya? O pinekelang niya ang kanyang pagkamatay at nagtago sa ibang lugar? Ayon sa mga eksperto, parehong posibilidad ay dapat isaalang-alang. May mga bihirang kaso kung saan sadyang nagiiwan ng bakas ang isang tao para palabasing patay na siya. Ngunit marami rin ang kaso ng mga taong sa sobrang desperasyon ay talagang kinikitil ang sariling buhay. Tiningnan din ng mga investigador ang isa pang anggulo. Posible kayang pagkatapos patayin ang mag-asawa, hindi niya nakayanan ang konsensya at biglang nagpakamatay? O mula pa sa simula, kasama na sa kanyang plano ang paghihiganti at pagpapakamatay? Alin man dito, ang kanyang huling desisyon ay mananatiling isang misteryo magpakailanman. Ngunit ang mas bumagabag sa mga investigador ay ibang problema. Ang mabakas ngang salarin ay nagtapos sa dalampasigan, ngunit ang pinakamahalagang tanong ay nananatili. Saan napunta ang mga biktima? Ang mag-asawang Dante at Lita Reyes? Hinaluhong na autoridad ang mga kabundukan sa paligid ng bakanteng lot. Sinuyot nila ang bawat sulok malapit sa junk shop. Pinalawak nila ang paghahanap hanggang sa dalampasigan. Ngunit ni aninong ng mag-asawa, kahit isang pata ng dugo o gamit ay hindi natakpuan. Ang pala sa trunk ay isang malakas na ebidensya. Ngunit kung walang bangkay, ito ay isang palalang na may putik. Naniniwala ang mga criminal psychologist na maingat na itinago ni Mang Ben ang mabangkay. Kung 5 taon niyang pinlano ang krimen, malamang na pinili na rin niya kung saan itatago ang mga katawan. Marahil ay mayroon siyang isang lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa huli, ang suspek ay naglaho at ang kalagayan ng mabiktima ay hindi na nalaman. Ang batas ay kumikilos lamang kapag may malinaw na ebidensya. Walang bangkay, walang salarin. Ito ang malaking pader ng batas na tinatawag na no body, no crime. Huminto ang mga investigador sa harap ng pader na ito. 2 linggo matapos ang insidente, nagpatawag ng huling pulong ang mga investigador. Sa mesa, nakalatag ang lahat ng ebidensya at testimonya na kanilang nakalap. Ang recording, ang liham sa taksi, ang sapatos sa dalampasigan, ang pala sa trunk. Ang suspek ay natukoy na, ang motibo ay malinaw, maging ang huling magalaw ngang salarin ay natunton na. Ngunit kulang ang 2 pinakamahalagang piraso, ang bangkay ng mga biktima at ang bangkay ng salarin. Ang batas ay nangangailangan ng pisikal na ebidensya. Gaano man kalinaw ang mapangyayari, kung walang tiyak na pruweba, hindi may sasara ang kaso. Para kaming bumubuong isang puzzle na kumpleto na ang lahat ng piraso, pero ang gitnang bahagi ay blanko, pagunita ng happy noon. Alam namin kung ano ang nangyari, pero hindi namin mapatunayan. Tinalakay nila ang kanilang huling opsyon. Ilalabas ba nila sa publiko si Mang Ben bilang isang wanted na suspek sa pagpatay? Ngunit may problema rin dito. Kung hindi pa natatakpuan ang mga biktima, maaari ba itong ituring na pagpatay? Sa matangang batas, sila ay nawawala lamang. Matapos makipag-ugnayan sa piskalya, inilagay nila si Mang Ben bilang isang person of interest, hindi isang mamamatay tao, kundi isang taong may hawak ngang susi sa kaso. Ngunit wala rin itong silbi, hindi na natakpuan si Mang Ben. Ang kanyang tirahan ay matagal nang abandonado. Ang kanyang bank account ay huminto na sa paggalaw. Ang taksi na may plakang iyon ay huling nakita sa junk shop.
Lahat ng bakas niya ay naputol noong gabing iyon. Ayon sa mga legal expert, sa mga kasong walang bangkay, hindi dapat umiral ang prescription period. Ngunit kung ang suspek mismo ay ipinapalagay ng patay, nawawalan ng basehan para ipagpatuloy ang investigasyon. Sa huli, ang kaso ay inilagay sa kategoryang cold case. Ang isang cold case ay hindi lang nangahulugang hindi nahuli ang salarin. Ibig sabihin nito, ito ang punto kung saan hindi na makausad ang batas. Isang estado kung saan ang hustisya ay hindi nakamit at nanatiling nakatigil. Ngunit isang investigador ang nag-iwan ng personal na salubin. Sa batas, ito ay cold case. Pero alam namin ang katotohanan, hindi lang namin mapatunayan. At marahil, iyon ang mas masakit. Kung gayon, bakit natin binubuksan muli ang kasong ito makalipas ang 27 taon? Dahil ang hindi kayang gawin ng batas ay kayang gawin ng alaala. Ang batas ay nangangailangan ng ebidensya, ngunit ang alaala ay kayang magtago ng katotohanan. Sa kasong ito, may malinaw na salarin at biktima. Ngunit kasabay nito, mayroong isang komplikadong kwento ng tao na hindi basta-basta mahahati sa mabuti at masama. Ang isang pagkakamali 5 taon na ang nakalipas ay sumira sa buhay ng isang tao at ang nasirang buhay na iyon ay kumuha naman ng buhay na lawang iba pa. Saan nga ba nagsimula ang sunod-sunod na trahedyang ito? Sa pagnanakaw sa imprenta noong 1993? O sa mas malalim pang mga dahilan tulad ng pangkalahatang pangamba at personal na kabiguan? Hindi simple ang sagot, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kasong ito ay dapat patuloy na litisin, hindi sa korteng batas, kundi sa korteng ating mga alaala. Ang huling 5 minuto bago maputol ang recording, ito ay sapat na panahon para sa isang tao na isabok ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon at kunin ang natitirang buhay ng 2 tao. Kailangan nating buuin muli ang damdaming nakapaloob sa 5 minutong iyon. Ganito sinusurinam nga criminal psychologist ang estado ng pag-isip ni Mang Ben. Ang 5 taon ay sapat na panahon para baguhin ng tuluyan ang pag-isip ng isang tao. Gabi-gabi, marahil ay iniisip niya ang mataong sumira sa kanya. Para sa kanya, ang mag-asawang Reyes ay hindi na lang madating amo. Sila ay naging simbolong lahat ng nawala sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ng pamilya, ang kahihiyan ng pagiging markado sa lipunan, ang kawalan ng pag-asa, lahat ng emosyong ito ay nagipon at naging galit na nakatuon sa isang tao. Tinatawag ito ng mga profiler na tunnelvision. Ito ay isang estado kung saan naniniwala kang ang lahat ng iyong kamalasan ay dahil sa isang tao lamang. Kung gayon, ano ang naramdaman ni Mang Ben sa loob ng taksi noong gabing iyon? Sa sandaling paghihiganting hinintay niya ng 5 taon, nakaramdam ba siya ng tagumpay? Ang huling pangungusap sa kanyang liham ang nagsasabing sagot, "Hindi ko na alam kung sino ang tama." Ang isang pangungusap na ito ay isang malagim na pag-amin na ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdudulot ng tagumpay sa gumawa nito. Nakikita ng mga eksperto sa pangungusap na ito ang pagguho ng kanyang pagkatao. Sa sandaling isinagawa niya ang paghihiganti, marahil ay napaktanto niyang mula sa pagiging biktima, siya na ngayon ang salarin. Ang paniniwalang tama siya na pinanghawakan niya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking naniwalang inagawan siya ng lahat 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa matibay na paniniwalang siya ang biktima, nagpasya siyang maging salarin. Ngunit sa dulong kanyang malupit na paghihiganti, ano ang kanyang natuklasan? Hindi kaligtasan, hindi ginhawa, hindi hustisya, kundi ang sarili niyang imahe bilang isang bagong salarin. Tinatawag ito ng mga psychologist na paradox of revenge. Hindi nagagamot ng pahihiganti ang sugat. Sa halip, inilulubog nito ang gumawa nito sa mas malalim na sakit. Dahil ngayon, siya ay naging katulad ng taong kanyang kinamumuhian. Ang malakas na pahingang nai-record ay marahil hindi hiningang tagumpay. Marahil, ito ang huling tunong ng kaluluwa ng isang taong bumabagsak sa bigat ng isang kasalanang hindi na mababawi. Naniwala si Mang Ben na nakamit niya ang hustisya sa sarili niyang paraan.
Ngunit ang huling linyang kanyang liham ay isang malagim na pag-amin na lahat ng kanyang paniniwala ay gumuho. Sa huli, ang kanyang paghihiganti ay nagtapos lamang nang mailagay niya ang sarili sa hukuman. Ang isang sapatos na iniwan sa dalampasigan ay marahil simbolo ng kanyang pagputol sa huling koneksyon niya sa mundo. Natapos niya ang kanyang paghihiganti, ngunit sa sandaling iyon, alam niyang tapos na rin siya. Sa mata ng batas, hindi siya nahatulan, ngunit marahil siya mismo ang nagpataw ng pinakamabigat na hatol sa kanyang sarili. Kung gayon, ano ang dapat nating matutunan sa kasong ito? Na ang paghihiganti ay hindi hustisya, kundi isang binhi lamang na nagbubungangang panibagong trahedya. Ang pagkakamali noong 1993, ang lumihang trahedya noong 1998. At ang trahedyang iyon ay lumamon sa buhay ng 3 tao. Ang salarin at ang mga biktima sa huli. Walang nanalo. Ang natira ay mga walang katapusang tanong at mga sugat na hindi na maghihilom. Ang huling 5 minutong naiwan sa recorder ay hindi lang isang talaan ng krimen. Ito ay isang malagim na testimonya kung paano ang isang tao ay nilamon ng galit tungo sa pagkawasak at kung gaano kahungkag ang ilusyon ng paghihiganti. At ang testimonya na ito, makalipas ang 27 taon, ay patuloy na nagtatanong sa atin, kaya ba nating patawarin ang pagkakamali ng iba? O palalakihin natin ang galit hanggang sa sirain nito ang ating masarili? Sa matalang batas, ang 1998 Metro Manila couple disappearance case ay nananatiling isang malamig na cold case. Dahil ang salarin, ang mabiktima, at anumang pisikal na ebidensya ay hindi na natakpuan. Ngunit alam natin, ito ay isang trahedya ng tao na may malinaw na katotohanan na nakukubli lamang sa likod ng isang misteryo. Wala tayong makikitang isang purong kontrabida sa kasong ito. Isang ordinaryong ama na gustong protektahan ang kanyang pamilya sa gitna ng unos. At isang ordinaryong mamamayan na nawalan ng lahat dahil sa isang pagkakamali at nakimkim ngang samangloob. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit mas lalong malagim ang kwentong ito. Dahil ang isang maliit na lamat ng hindi pagkakaunawaan at pagkamakasarili nang magtagpo sa sakit ng panahon ay humantong sa pagguhong isang dambuhala na tumangay sa lahat. Kung noong una pa lang ay mas naging maingat si Dante sa kanyang pagsisiyasat, kung mas maagang nahuli ang tunay na salarin, kung nalaman ni Mang Ben na napatunayan na ang kanyang kawalang sala, kung may isang taong napagsabihan siyang kanyang hinanakit maraming kung sakali na maaring pumigil sa trahedyang ito, ngunit walang kung sakali sa kasaysayan. Ang nangyari ay nangyari na at ang manawala ay hindi na babalik. Ang kasong ito ay nagiwan sa atin ng isang mabigat na aral. Ang pahihiganti ay hindi kailanman magiging hustisya at ito ay isang binhi lamang ng panibagong trahedya. Natapos ni Mang Ben ang kanyang pahihiganti, ngunit tulad ng sinasabing ang kanyang huling liham, ang kanyang kaluluwa ay hindi naligtas. Sa halip, naging katulad siyang taong kanyang kinamuhian, ang biktima na naging salarin, at ang salarin na lumilihan ng panibagong biktima isang walang katapusang siklo. Ito ang pamana ng pahihiganti. 27 taon na ang nakalipas. Ang hagupit ng krisis noong 1998 ay tumila na. Ngunit sa kung saang sulok ng ating lipunan, marahil ay may mga hindi nakikitang patalim pa rin na nakatutok sa isa't isa dahil sa kani-kanilang desperasyon. Krisis sa ekonomiya, kaguluhan sa lipunan, personal na kabiguan ang nga ito ay maaring nagipon at nagpapalaking binhing ng panibagong trahedya. Kaya naman, kailangan nating alalahanin ang trahedyang ito. Hindi lang ito isang simpleng kaso ng pagkawala. Ito ay isang talaan ng isang sugat na hindi na mabubura na iniwan ng isang tao sa kanyang kapwa at isang masakit na salamin ng ating lipunan. Hindi nakapagbigay nga hatol ang korte, ngunit aalalahanin ng kasaysayan ang kasong ito upang ang pangalan ng 3 tao ay hindi malibing sa paglipas ng panahon. Hindi madali ang pagpapatawad, ngunit ang galit sa huli ay sumisira lamang sa sarili
ito ang mensaheng hatid sa atin ng huling 5 minuto sa recorder. Ang inyong interes ang pinakamalaking alaala na nagpapanatiling buhay sa kanilang mga pangalan. Ang inyong like at subscribe ang pinakamabisang paraan para muling buhayin ang mga nakalimutang tala. Ito ang pagsisiyasat sa paggawala. Salamat.